King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1318. Nakakaawa si Kunyon. Ang grupo ng Ancient God Profound Devil na anim ay tiyak na malalaman sa pamamagitan ng kontrata ng alagang hayop ni Zhao Feng sa maliit na pas ang magnanakaw na siya ay buhay pa. Sigurado si Zhao Feng na, kapag nalaman nilang buhay pa siya, mag-iisip sila ng iba't ibang paraan para maalis siya. Ang pangkat na kinabibilangan ng grupo ng Ancient God Profound Devil ay lubhang abnormal. Napakadali para dito na makahanap ng impormasyon tungkol kay Zhao Feng. Maaaring magpadala pa ito ng mga tao para manood ng spiritual race, at sa sandaling lumitaw si Zhao Feng, tatangkain itong hulihin o patayin siya. Para sa kadahilanang ito, sa ekskursyon na ito sa Antian Zone upang kunin ang maliit na pas ang magnanakaw, kinailangan ni Zhao Feng na magtrabaho mula sa mga anino at itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi, maaaring ma-alerto niya ang kanyang kaaway sa kanyang lokasyon. Ngunit kahit na ang eye shrouding art ay hindi maaaring ganap na itago ang kulay ng mata at buhok ni Zhao Feng, at ang mga panlabas na katangian ay kakaiba kahit na sa Ancient Desolate Realm of Gods. Dahil ito ang nangyari, kinailangan ni Zhao Feng na mag-isip ng isa pang ideya. Sa barkong pandigma ng spiritual race. Sino ang taong ito? Isang nakaitim na matanda na nakatitig kay Zhao Wei at hindi nasisiyahang nagtanong. Elder, ang junior na ito ay si Zhao Wei, inner disciple ng spiritual race. Si Zhao Wei ay may magandang ngiti. Ito ang plano ni Zhao Feng. Gagamitin niya si Zhao Wei bilang kapalit upang kumilos sa kanyang lugar. Si Zhao Wei ay isa ng inner disciple ng spiritual race, kaya ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi magdadala ng anumang hinala dito. Bilang karagdagan, si Zhao Wei ay nauna nang pumasok sa Heavenly Divine Realm, naging isang rank 3 True God. Ang ganitong uri ng antas ng paglilinang ay napakadaling baliwalain at hindi magdadala ng anumang problema kapag sinisiyasat. Ito ay isang inner disciple na nakakuha ng mata ng matandang ito. Ang matandang ito ay nagnanais na kunin siya bilang isang disipulo sa lalong madaling panahon at ilalabas siya upang makakuha ng ilang karanasan. Ang Ancient God Floating Spirit ay nagbigay ng paliwanag na ibinigay ni Zhao Feng. Ang Ancient God Floating Spirit ay dating master ni Zhao Yufei, at natural na hindi niya tatanggihan ang isang kahilingan mula kay Zhao Feng. Ang mga salita ng Ancient God Floating Spirit ay naging dahilan upang ang ibang mga tao sa barkong pandigma ay tumingin pa kay Zhao Wei. Ngunit gaano man nila ito nakita, si Zhao Wei ay isang napakapangkaraniwan na tao. Napakaswerte. Bulong ni Jin Kun. Ang isang ordinaryong disipulo na kakapasok lang sa spiritual race at halos hindi na umabot sa rank 3 ay pinapaboran na ng isang Ancient God Elder ng spiritual race. Ang gayong swerte ay hindi kapanipaniwala. Ang trade convoy na ito sa Antian Zone ay isa ring uri ng misyon. Maliban sa 3 Ancient God Elders, mayroong 4 na Ancient God Disciples na nagsagawa ng misyon na ito. Ang 3 Elder ay Ancient God Floating Spirit, isang itim na damit na Ancient God, at isang matandang babae na may pilak na buhok. Sa 4 na disipulo, isa lang ang nakilala ni Zhao Feng. Ang nakatatandang kapatid ni Jin Wei, si Jin Kun. Ito ay talagang isang magandang pagkakakilanlan. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng habang inutusan si Zhao Wei na umalis at bumalik sa kanyang silid. Ang hitsura ni Zhao Wei ay nagdulot ng kaunting kahinala sa lahat, ngunit wala silang interes na bigyang pansin ang isang ordinaryong rank 3 True God. Sa pagbabalik sa kanyang silid, inactivate ni Zhao Wei ang array, na nagpapahiwatig na siya ay naglilinang at hindi dapat abalahin. Sa kanyang mga clone, si Zhao Feng ang pinakamaliit na nakipag-ugnayan kay Zhao Wei. Si Zhao Wei ay halos umasa sa kanyang sarili sa kanyang landas ng paglilinang. Sa pagkakataong ito, personal na inutusan ni Zhao Feng si Zhao Wei sa paglilinang, kahit na binigyan siya ng detalyadong kurikulum. Ang posisyon ni Zhao Wei ay isang doktor, at bilang isang doktor, hindi siya nangangailangan ng lakas sa pakikipaglaban, ngunit nangangailangan siya ng bilis at mga paraan ng pagtakas. Kaya, binago ni Zhao Feng ang Metal Lightning Radiance Wings sa isang paraan ng paglipad na angkop para kay Zhao Wei. Para sa mga intent na kailangang unawain ni Zhao Wei, ang tubig at kahoy ang pangunahin habang ang hangin at kalawakan ay pangalawa.
Matapos maipasa ang mga angkop na aralin at magbigay ng mga kinakailangang mapagkukunan ng paglilinang, nagsimulang abalahin ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa kanyang sariling mga gawain. Ang operasyon upang iligtas ang maliit na pasang magnanakaw ay lubhang mapanganib. Kung mas malakas siya, mas malaki ang pagkakataon ng kanyang tagumpay. Si Zhao Feng ay hindi maaaring mag-aksaya ng isang sandali, inilagay ang lahat sa paglilinang. Ngayong na-cultivate na niya ang ikalawang antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique, maaari na niyang linangin ang mataas na antas ng Chaos Origin Divine Power na mga kasanayan sa pakikipaglaban tulad ng Chaos Origin Divine Fist at Chaos Origin Shield. Bukod sa mga ito, nilinang din ni Zhao Feng ang Space-Time Eye Bloodline Techniques, Spatial Shift, at higit pa. Pagkaraan ng humigit kumulang 3 buwan, ang barkong pandigma ng spiritual race ay umalis sa Ziling Zone at pumasok sa Antian Zone. Lumabas si Zhao Feng mula sa Space-Time Robe Dimension at kinuha ang bronze coin. Kapag ang tansong barya ay naglalakbay sa parehong direksyon ng maliit na pas ang magnanakaw, ito ay magniningning na may kinang ng bituin. Talagang nasa Antian Zone. Natuklasan din ni Zhao Feng na ang bronze coin ay naglalakbay sa parehong direksyon ng huling hantungan ng barkong pandigma, ang Black Devil Peak. Si Zhao Feng ay orihinal na nagplano na mag-isa ng mag-isa pagdating niya sa Antian Zone, ngunit dahil ang kanyang target ay nasa parehong direksyon ng Black Devil Peak, nagpasya si Zhao Feng na maglakbay kasama ang spiritual race patungo sa Black Devil Peak bago umalis sa kanyang sarili. Ang Black Devil Peak ay isa sa 5 star na paksayon ng Antian Zone. Mas magiging mas madaling mangalap ng impormasyon kung saan maraming tao ang nagtitipon. Bumalik si Zhao Feng sa Space-Time Robe Dimension at ipinagpatuloy ang kanyang pag-iisa. Pagkatapos lamang niyang patatagin ang ikalawang antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique at pamilyar sa mga kasanayan sa pakikipaglaban sa antas na iyon ay pinili ni Zhao Feng na magpahinga sandali. Swish! Naglabas si Zhao Feng ng isang translucent na hugis chestnut na kristal mula sa kanyang interspatial dimension. Sa loob ng kristal ay malinaw na isang pares ng mga mata. Ito ay isang pares ng Eyes of Space-Time. Ito ang pares na ninakaw ng maliit na pas ang magnanakaw mula sa 8 panig na pagkakabit. Bago mahuli, ibinigay ng maliit na pas ang magnanakaw ang pares ng Eyes of Space-Time kay Zhao Feng. Ang aking Chaos Heaven Void Origin Technique ay pangunahing nililinang ang Space Intent. Kung magkakaroon ako ng clone sa Eye of Space-Time, malaking tulong ito sa akin habang naiintindihan ko ang Space Intent. May ideya si Zhao Feng. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng pares ng Eyes of Space-Time na ito sa kanyang susunod na clone ay na-maximize niya ang halaga ng mga mata na ito. Gayunpaman, pinag-aaralan pa rin niya ang ika-4 na antas ng Soul Splitting Technique, kaya medyo malayo pa rin ang pang-4 na clone para mabuo. Isang araw, sa wakas ay dumating ang spiritual race worship sa Black Devil Peak. Sa wakas ay lumabas si Zhao Feng mula sa kanyang pag-iisa. Ang misyon sa pagkakataong ito ay medyo simple. Tumayo si Jin Kun sa harapan ng barkong pandigma at nagbigay ng isang nasisiyahang ngiti. Nalaman ni Zhao Feng na ang spiritual race worship ay 2 beses na hinarang ng mga bandido, ngunit madali silang inalagaan ng spiritual race ancient gods. Sina Zhao Hui at Zhao Feng, na nag-iisa sa buong panahon, ay walang ideya na nangyari ang mga insidenteng ito hanggang ngayon. Siyempre, ito ay dahil din sa mahina si Zhao Hui kaya nakalimutan na siya ng lahat. Noong nakaraan, ang mga misyon ng pangangalakal ng spiritual race ay haharangan at hahadlangan ng Blazing Gold Race, ngunit para sa Blazing Gold Race na hindi magpadala ng sinuman sa pagkakataong ito ay nakakagulat. Ang kulay pilak na buhok na matandang babae ay may masamang tingin sa kanyang mga mata. Tahimik na napatawa si Zhao Hui sa kanyang sarili. Sa mga guho ng Heaven's Legacy Race, 9 na ancient gods ng Blazing Gold Race, kabilang ang isang rank 8 ancient god, ay bumagsak. Kahit na sa isang 5 star na paksayon, ito ay isang napakalaking kawalan. Kung ang 2 5-star faction ay nakipagdigma sa oras na ito, ang Blazing Gold Race ay matatalo ng walang tanong. Walang alinlangan na ginagamit nila ang oras na ito para dilaan ang kanilang mga sugat at ibalik ang kanilang kapangyarihan, kaya wala silang oras na mag-alala tungkol sa spiritual race. Lumingon si Zhao Feng upang tingnan ang makapal na dagat ng itim na fog sa kanilang harapan.
5 matarik na bundok ang nakita sa lalong madaling panahon na nagmumula sa itim na ambon, tulad ng mga kuko ng isang multo na naglalayong umakyat sa lupa. Ang Black Devil Peak, isa sa 5 star na paksayon ng Antian Zone, ay hindi kontrolado ng anumang pangunahing lahi. Sa halip, ito ay isang sekta na kumuha ng bawat uri ng disipulo. Sa isa sa mga panlabas na taluktok ng Black Devil Peak ay isang yugto ng pakikipaglaban, kung saan maraming mga disipulo ng Black Devil Peak ang nagtipon. Sa sandaling ito, isang gintong figure ang bumagsak sa lupa. Big Brother Cloudbreaker. Narito na ang True God Cloudbreaker. Naalarma ang hiyawan ng mga manunood sa paligid. Ang True God Cloudbreaker ay nagtataglay ng Eye of Destruction at isa sa mga inner peak na disipulo ng Black Devil Peak. Usap-usapan na nasa peak na siya ng rank 3. Kailangan lang niyang makapasok sa rank 4, at magiging core disciple na siya. Big Brother Cloudbreaker, dumating ka ulit. Isang matangkad na kabataan na tila isang bag ng buto ang umakyat upang salubungin siya. Ayon sa mga utos mo, may mga outer peak disciples akong hinahamon siya araw-araw. Dumating ka sa tamang oras. Hindi pa tapos ang laban. Ang Skeletal Youth ay nagbigay ng nakakapangiwi ng ngiti. Siya ang pinaka-nakatatanda sa mga outer peak na disipulo, ngunit ang True God Cloudbreaker ay nasa bingit ng pagsali sa hanay ng mga pangunahing disipulo. Sa kanyang Eye of Destruction, walang limitasyon ang kanyang mga prospect sa hinaharap. Gagawin ko ang sinumang manalo sa labanang ito ng isang Divine Blood Pill. Ang True God Cloudbreaker ay nakakita ng isang gintong figure sa entablado at nagbigay ng mapaglarong ngiti. 2 figure ang mabangis na naglalaban sa entablado. Kaboom! Isang kabataang nakasuot ng itim na nakahawak sa isang metal claw ang nagpakawala ng isang napakalaking itim na kalansay. Ang ibang tao, isang gintong figure, ay hindi nagkaroon ng oras upang mag-react at itinulak pabalik sa gilid ng entablado, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat na dumudugo. Kunyon, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, hindi ka pa lumalakas. Isang masayang ngiti ang ibinigay ng binata na nakasuot ng itim. Kalokohan. Ang True God Kunyon ay umakyat. Hindi pinapansin ang nakaitim na kabataang nakadamit, tinitigan niya ang malayong True God Cloudbreaker. Siya ay nasa ganoong kalagayan dahil mismo sa taong ito. Dahil iyon ang kaso, ang Divine Blood Pill ng Big Bro Cloudbreaker ay akin. Hinawakan ng binatilyong nakasuot ng itim ang itim na metal na kuko at nilaslas si Kunyon. Boom! Bang! Ang True God Kunyon ay masyadong puno ng mga sugat para makipaglaban at itinapon siya sa entablado. Sa iyo ito. Ang True God Cloudbreaker ay naglabas ng isang tableta na mukhang kulay dugo na salamin at itinapon ito sa kabataang nakaitim na damit, pagkatapos ay naghanda na siyang lumipad. Cloudbreaker. Ikinuyom ni Kunyon ang kanyang mga ginintoang kamao, ang kanyang pulang dugo na mga mata ay nanlilisik sa True God Cloudbreaker. Nakarating siya sa Ancient Desolate Realm of Gods 10 taon na ang nakalilipas at nagtagumpay na makapasok sa isang 5-star faction. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang Demigod Destruction ng Continent Zone ay nasa Black Devil Peak din. Siya ay dumating ng mas maaga kaysa kay Kunyon, at ang kanyang kadugo at talento ay mas mahusay, kaya nakatanggap siya ng mas mahusay na paggamot mula sa Black Devil Peak. Sa orihinal, hindi sinasadyang pinigilan ng True God Cloudbreaker si Kunyon, hindi siya gaanong binibigyang pansin, ngunit nagbago ang kanyang ugali mula noong God Eye Assembly. Araw-araw, pinapahiya niya sa mga panlabas na disipulo si Kunyon. Nako, hindi pa rin nakaalis si Kunyon sa Black Devil Peak. Alam niya na, sa sandaling umalis siya, ipapatay siya ng True God Cloudbreaker. Boom! Sa sandaling ito, isang napakarilag na barkong pandigma ng asul at puting bakal ang umuungol sa kanilang mga ulo. Ito ay isang barkong pandigma na kabilang sa spiritual race ng Zilling Zone. Bawat ilang dekada, ang Black Devil Peak at ang spiritual race ay bibisita sa isa't isa at gagawa ng ilang mga trade. Emosyonal na sabi ng isa sa mga nakatatandang Outer Peak disciples. Bakong pandigma ng spiritual. Nanginginig ang katawan ni True God Cloudbreaker habang nakatitig sa barkong pandigma. Si Zhao Feng ay miyembro ng spiritual race. Nagsimulang magpanik ang True God Cloudbreaker. Natural na alam niya ang tungkol sa relasyon ni Kunyon kay Zhao Feng.
Kung nalaman ni Zhao Feng na ganito ang pakikitungo niya kay Kunyon, hindi siya mapapatawad. Ngunit walang ideya si Zhao Feng kung saan haantong si Kunyon, kaya tiyak na hindi siya partikular na pupunta sa Black Devil Peak para lang doon. Ngunit hindi niya alam na, sa loob ng asol at puting bapor na pandigma na ito, isang medyo iskolar na kabataan na medyo ordinaryong hitsura ang malamig na nakatingin sa kanya. King of Gods, Kabanata 1319. Pagbisita. Nang makita ni Zhao Feng si Kunyon, hindi niya maiwasang isipin ang 30 taong kasunduan na ginawa niya sa kanya pabalik sa Continent Zone. 40 taon na ang lumipas mula noon. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na gunitain. Kahit na ang 40 taon ay halos hindi gaanong mahalaga sa iba, para kay Zhao Feng, ang 40 taon na ito ay napakahaba. Hindi ko akalain na nandito silang dalawa. Nadama ni Zhao Feng na ang mga paraan ng mundo ay talagang hindi maipaliwanag. Sa Continent Zone, sina Kunyon at True God Cloudbreaker ay kabilang sa magkasalungat na dinastiya. Ngayong pareho silang nasa Black Devil Peak, natural na hindi sila maaaring maging magkaibigan. Sa lakas man o katayuan, ang True God Cloudbreaker ay higit na nakahihigit sa Kunyon. Madali niyang paglaruan si Kunyon hanggang sa siya ay mamatay. Hindi na kailangang mag-isip para malaman na si Kunyon ay malamang na nasasakal hanggang sa mamatay. Ang relasyon sa pagitan ni Zhao Feng at Kunyon ay maaaring ilarawan bilang puro transactional sa kalikasan. Gayunpaman, magkakilala na ang dalawa sa loob ng napakaraming taon, at kung wala si Kunyon, hindi na mararating ni Zhao Feng ang kanyang kasalukuyang estado. Bukod pa rito, walang magandang impresyon si Zhao Feng sa True God Cloudbreaker at talagang kinasusuklaman siya. Kaya, nagpa siya si Zhao Feng na tumulong. Boom! Ang asul at puting bapor na pandigma ay dumaan sa itim na ambon at hindi nagtagal ay dumating sa pinakasentro ng 5 itim na taluktok. Naghihintay na sa summit ang ilang miyembro ng upper echelon ng Black Devil Peak. Mga panauhin mula sa spiritual race, maligayang pagdating. Ang Black Devil Peak ay naging bastos sa hindi paglabas para batiin ka. Isang malaking itim na nakasuot na elder ang agad na humakbang pasulong, ang kanyang malakas na aura ay agad na umaapi kay Zhao Wei. Masyadong magalang si elder tao. Ang may pilak na buhok na matandang babae mula sa spiritual race ay agad na humakbang pasulong. Ang lahat ng miyembro ng spiritual race ay bumaba mula sa barkong pandigma at pinamunuan ng pinakamataas na echelon ng Black Devil Peak patungo sa gitnang bundok. At sino ang binata? Isang elder na may malademonyong mukha at puti at itim na mga tato sa kanyang katawan ay tumingin ng may pagtataka at hinamak kay Zhao Wei. Siya ay isang spiritual race disipulo na nakatawag ng pansin sa akin. Nagpa siya akong isama siya para magkaroon siya ng karanasan. Sabi ng Ancient God Floating Spirit. Ang Ancient God Floating Spirit ay isang rank 8 Ancient God ng spiritual race at senior generation, at ilang beses na siyang nakarating sa Black Devil Peak, kaya sobrang pamilyar siya sa mga elder ng paksayon na ito. Ang mga elder ng Black Devil Peak ay lahat nakatutok kay Zhao Wei, ngunit dahil wala silang napansing kakaiba sa kanya, hindi na nila siya pinansin. At saka, isa lang siyang rank 3 True God. Kahit na may kakaiba sa kanya, hindi siya katumbas ng atensyon ng mga ito. Napansin ni Zhao Feng habang naglalakad sila na ang 3 elder, kabilang si elder tao, ay sobrang palakaibigan, habang ang mukha ng demonyong elder at isa pang elder ay malamig ang pakikitungo sa spiritual race. Nag-usap ang mga upper echelons ng dalawang 5-star factions pagdating nila sa main hall. Hindi isasama ng junior na ito ang kanyang sarili sa mga bagay ng mga nakatatanda. Bago pumasok sa pangunahing bulwagan, nagpa siya si Zhao Wei na magpaalam. Nalaman ng magkabilang panig na ang mga salita ni Zhao Wei ay tanda ng kanyang pagiging mataktika. Pagkatapos magpaalam, naghanda si Zhao Wei na pumunta sa Black Peak kung saan naroon si Kunyon. Hindi nagtagal pagkaalis niya, inilabas ni Zhao Wei ang bronze coin. Napakalakas ng liwanag ng bituin. Nagulat si Zhao Wei. Ang liwanag na ibinubuga ng bronze coin ay halos naisip ni Zhao Feng na ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakatago dito. Ngunit pagkatapos masuri ang reaksyon ng bronze coin, kinumpirma ni Zhao Wei na wala ito dito. Ngunit hindi ito malayo. Isang masayang tingin ang lumitaw sa mukha ni Zhao Wei habang inilalagay niya ang bronze coin.
Hindi siya maaaring padalos-dalos sa misyong ito na kunin ang maliit na pasang magnanakaw. At least, kailangan muna niyang mangalap ng impormasyon bago maingat na makalusot sa kalaban. Whoosh! Lumipad si Zhao Wei sa itim na ambon, palayo sa gitnang tuktok. Habang dumadaan siya sa ikalawang tuktok, nagkataon lang, nabangga niya ang True God Cloudbreaker. Hindi mailantad ni Zhao Wei ang kanyang pagkakakilanlan sa oras na ito, at ang True God Cloudbreaker ay isang disipulo ng Black Devil Peak. Kakailanganin ni Zhao Feng ng dahilan bago niya ito maalagan. Kaya, nagpa siya si Zhao Feng na huwag pansinin ang True God Cloudbreaker at hanapin muna si Kun Yun. Paanong hindi pa kita nakikita? Hindi mo ba alam na ang mga disipulo sa tuktok na bahagi lamang ang makakapasok sa bundok na ito? Nang makitang hindi man lang siya binati ni Zhao Wei, tinawag ng True God Cloudbreaker si Zhao Wei na huminto. Kailangang malaman na kahit ilang may mataas na ranggo na inner peak na disipulo ay babatiin ang True God Cloudbreaker kapag nakita nila siya, ngunit ang ordinaryong kabataang ito na may katamtamang lakas ay nagbigay lamang sa True God Cloudbreaker ng malamig na tingin ng kawalang interes. Hindi ako isang inner peak disciple, pero paano kung pumasok ako? Masungit na sagot ni Zhao Wei. Siya ay isang pinarangalan na panauhin mula sa spiritual race. Ano ang maaaring gawin sa kanya ng True God Cloudbreaker? Ikaw. Ganyan ka ba nagsasalita sa akin? Ang mukha ni True God Cloudbreaker ay nanlamig sa gulat, at pagkatapos ay nagsalita siya sa malungkot na tono. Dahil si Zhao Wei ay hindi isang inner peak disciple ngunit naglakas loob pa rin na makipagtalo sa kanya, walang magrereklamo kung ang True God Cloudbreaker ay bumangga at bugbugin si Zhao Wei hanggang sa siya ay kalahating patay. Ganito ba ang pakikitungo ng Black Devil Peak sa mga bisita nito? Hindi mapigilan ni Zhao Wei na mapangiti. Ikaw ay isang spiritual race disciple. Nagulat si True God Cloudbreaker, at agad na nawala ang kanyang madilim na ekspresyon. Mula sa mga salita ni Zhao Wei, nahulaan niya kung sino ang taong ito. Ngunit mula sa kanyang nalalaman, ang mga komersyal na pakikitungo sa pagitan ng spiritual race at Black Devil Peak ay palaging isinasagawa sa pagitan ng mga upper echelon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang spiritual race ay talagang nagdala ng isang rank 3 True God. Ito ay patunay na si Zhao Wei ay nagtataglay ng hindi pangkaraniwang katayuan. Bukod dito, ang spiritual race ay isang mas maunlad na 5-star na paksayon kaysa sa Black Devil Peak. Paumanhin ko. Mahina ang paningin ng isang ito at hindi inakala na ang good sir ay isang talento ng spiritual race. Agad na napangiti si True God Cloudbreaker. Si Zhao Wei ay malamig na ngumuso sa pang-aalipusta at umalis. Ang pagkilos na ito ay nagpakibot ng labi ni True God Cloudbreaker, ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit. Gayunpaman, si Zhao Wei ay isang panauhin mula sa malayo. Kung i-provoke niya si Zhao Wei, masisira niya ang relasyon sa pagitan ng spiritual race at Black Devil Peak. Bakit hindi ko isama si Good Sir sa paglilibot sa lugar na ito? Iminungkahi ng True God Cloudbreaker. Nagsimula siyang kumilos ng palakaibigan, na kinuha ang papel ng isang host. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, maaalagaan niya si Zhao Wei, at kahit na magdulot iyon sa kanya ng ilang problema, hindi sila magiging masyadong seryoso. Mabuti naman. Nag-isip si Zhao Wei ng ilang sandali bago pumayag. Ang Black Devil Peak ay maaaring ituring na isang paksayon ng Devil daw. Ito ay isang lugar kung saan ang mga isda at mga dragon ay naghahalo, at ang mga disipulo ay madalas na nag-aagawan sa liwanag ng araw at nakikipagsapalaran laban sa isa't isa sa mga anino, kahit na hinahamon ang isa't isa sa mga tunggalian sa patak ng isang sombrero. Mukhang mahina si Zhao Wei, na hindi maiiwasang magdulot ng ilang problema. Kung makakapaglakbay siya kasama ng True God Cloudbreaker, maiiwasan niya ang mga salungatan na ito habang nag-uutos din sa bastos na ito. Ginabayan ng True God Cloudbreaker, naglakbay si Zhao Wei mula sa Inner Disciple Peak hanggang sa Outer Peak. Sa paglalakbay, maraming mga disipulo ang labis na interesado sa mahinang kabataan sa tabi ng True God Cloudbreaker. Brother Zhao, ang lugar na ito ay para sa mga Outer Peak disciples. Walang makikita dito. Ang True God Cloudbreaker ay bahagyang ngumiti. Ayos lang. Pagdating ko, may nakita akong kakilala, kaya nagpa siya akong bisitahin siya.
Nagpakita ng kaunting takot si Zhao Wei. Oh, hindi ko akalain na may kilala si Brother Zhao sa Black Devil Peak. Sino ang taong ito? Siguro kilala ko sila. Ilang saglit na natulala si True God Cloudbreaker bago siya tuluyang nakapagsalita. Sa totoo lang, nagtataka ang True God Cloudbreaker kung paano nakilala ng isang katayuan ni Zhao Wei ang isang Outer Peak na disipulo ng Black Devil Peak. Kun yun. Nakangiti si Zhao Wei habang nakatitig sa True God Cloudbreaker. Kun yun. Isang kakaibang tingin ang lumitaw sa mukha ni True God Cloudbreaker. Talagang hindi niya maintindihan kung paano magkakaroon ng anumang uri ng koneksyon si Kun Yun sa isang disipulo ng spiritual race. Si Kun Yun ay nasa ancient desolate realm of gods lamang sa napakaikling panahon, at hindi pa siya nakapunta sa Ziling Zone. Kung si Zhao Wei ay hindi mukhang isang ganap na estranghero, sana ay pinaghihinalaan pa niya si Zhao Wei na mula sa Continent Zone. Paano pa niya makikilala si Kun Yun? Nang isipin niya ang tungkol sa sarili niyang relasyon kay Kun Yun, talagang ayaw ng True God Cloudbreaker na kunin si Zhao Wei sa kanya, ngunit ang kanyang ekspresyon ngayon ay malinaw na nagpapakita na kilala niya si Kun Yun. True God Cloudbreaker, magandang araw. Sa anong dahilan pinarangalan tayo ng True God Cloudbreaker sa kanyang presensya? Halos lahat ng Outer Peak na mga disipulo ay tumawag sa True God Cloudbreaker bilang pagbati sa pagdating niya. Ang True God Cloudbreaker ay tila nasiyahan dito, may pagmamalaki sa kanyang mukha habang siya ay lumalampas sa hindi mabilang na mga alagad sa labas. Brother Zhao, dito. Ang True God Cloudbreaker ay bahagyang ngumiti. Sino ang katabi ng True God Cloudbreaker? Paanong hindi ko pa siya nakikita noon? Sa hitsura nito, malamang na siya ay may mataas na katayuan. Lahat sila ay una nang kinuha si Zhao Wei bilang isang taong nagsisikap na makasama sa magandang biyaya ng True God Cloudbreaker, ngunit ang saloobin ng True God Cloudbreaker ay ngayon lang nalaglag ang kanilang mga panga. Dahil sa pagkamausisa, maraming Outer Peak disciples ang nagpasya na sundan ang pares. Hindi nagtagal ay dumating sina Zhao Wei at True God Cloudbreaker sa tirahan ni Kun Yun. Pumunta sila para hanapin si Kun Yun. Tinuruan na ng leksyon si Kun Yun ngayon. Dahil personal siyang binisita ng True God Cloudbreaker, napahamak siya. Ilang Outer Peak disciples ang tumawa sa pag-asam sa palabas na kanilang masasaksihan. Alam nilang lahat na ang True God Cloudbreaker ay nagtatarget ng Outer Peak disciple na True God Kun Yun, ngunit ang True God Cloudbreaker ay bihirang pumunta ng personal kay Kun Yun. Parang lahat sila ay malapit ng masaksihan ang isang palabas. Unti-unti, parami ng parami ang mga Outer Peak disciple ay nagsimulang magtipon. Sa loob ng kanyang tirahan, may napansin si Kun Yun na kakaiba. True God Cloudbreaker, ano lang ang ginagawa mo? Umalis si Kun Yun at marahas na tinitigan ang True God Cloudbreaker. Ang True God Cloudbreaker ang naging dahilan ng pagpapahiya at pagbugbog sa kanya tuwing ilang araw. Nagtiis lamang si Kun Yun sa pamamagitan ng pag-iisip ng isang araw sa hinaharap kung saan malalampasan niya ang True God Cloudbreaker at hugasan ang lahat ng kanyang mga nakaraang kahihiyan. Brother Zhao, huwag mo itong pansinin. Mayroong maliit na hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni Kun Yun. Casual na sabi ng True God Cloudbreaker. Sa kanyang status sa Black Devil Peak, kahit na may relasyon si Zhao Wei kay Kun Yun, wala siyang magagawa sa kanya. Ano na lang ang sinusubukang gawin ng hamak na ito? Naging maingat si Kun Yun. Ang True God Cloudbreaker ay tiyak na hindi bumisita sa kanya para sa anumang kabutihan. Sinimulan din ni Kun Yun na tingnan ang kabataang nakatayo sa tabi ng True God Cloudbreaker. Siya ay tila isang ordinaryong kabataan, sadyang walang kakayahang ikumpara sa katayuan ng True God Cloudbreaker. Ngunit dahil kasama niya ang True God Cloudbreaker, tiyak na hindi siya mabuting tao. Sa katunayan, tila may isa pang kaaway si Kun Yun. Ngunit sa pagtataka ni Kun Yun, pinaghiwalay ni Zhao Wei ang kanyang mga braso at naglakad palapit sa kanya. Kun Yun, ang tagal na nating hindi nagkita. Paano ka naging ganito? Si Zhao Wei ay lumitaw na handang yakapin si Kun Yun sa isang yakap. Hindi napigilan ni Kun Yun na umatras ng 2 hakbang habang nagtataka siyang nakatingin kay Zhao Wei. Ang tanawing ito ay nag-iwan din sa panlabas na rurok ng mga disipulo na natulala. Hindi ba't si Kun Yun ang taong patuloy na tina-target ng True God Cloudbreaker?
Bakit ang isang taong kasama ng True God Cloudbreaker ay napakakaibigan kay Kunyon? Bagamat hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari, naniniwala ang karamihan sa mga tao na may gagawin ang True God Cloudbreaker. Sa ilang sandali, tiyak na magdurusa si Kunyon ng mas hindi mabata na kahihiyan. Kunyon, matagal na kitang hindi nakikita kaya hindi mo nakilala ang kaibigan mo. Napangiti si Zhao Wei habang niyayakap si Kunyon. Kasabay nito, nagsimula siyang maglabas ng wood intent. Dalubhasa si Zhao Wei sa medicine daw, at ang mga mapagkukunan ng paglilinang at malalim na pamamaraan na ibinigay sa kanya ni Zhao Fang ay nagbigay daan sa kanya na maabot ang isang napakataas na antas sa medicinal arts. Ito ay natigilan si Kunyon. Ang kakaibang lalaking ito na sumama sa True God Cloudbreaker ay tinatrato siyang parang kapatid at ginagamot pa ang kanyang mga sugat. Kunyon, maayos pa ba ang Hall of Gods noong umalis ka? Ang boses ni Zhao Wei ay biglang umalangaw-ngaw sa isip ni Kunyon. Si Kunyon ay tila tinamaan ng kidlat, ang kanyang katawan ay naninigas habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Zhao Wei. King of Gods, Kabanata 1320. Pumunta si Kunyon sa labanan. Si Kunyon ay tila tinamaan ng kidlat, ang kanyang katawan ay naninigas habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Zhao Wei. Mula sa mga salita ni Zhao Wei, natitiyak ni Kunyon na ang taong ito ay mula sa Great Gan Dynasty ng Continent Zone, marahil ay konektado pa sa Hall of Gods. Ngunit hindi maalala ni Kunyon ang sinumang tulad nito sa Hall of Gods. Pagkatapos ng lahat, kakaunti lamang ang mga tao na may pag-asa na maabot ang sinaunang Desolate Realm of Gods. Ngunit dahil kilala siya ng taong ito at walang sinasadyang pinsala, talagang walang pakialam si Kunyon sa iba. Ang kanyang kasalukuyang mga kalagayan ay hindi kakayanin, at tila siya ang magiging laruan ng True God Cloudbreaker sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang Zhao Wei na ito na lumitaw ng wala saan ay may kakaibang katayuan at napaka-friendly sa kanya. Baka mahiram niya ang lakas ni Zhao Wei para takasan ang kanyang kahabag-habag na sitwasyon. Dahil ang taong ito ay nag-message sa akin ng privado, ibig sabihin ay ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol dito. Ang isip ni Kunyon ay umiikot, at pagkatapos ay tumingin siya sa True God Cloudbreaker. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gusto ni Zhao Wei, malamang na gustong tulungan siya ni Zhao Wei, kaya nagpa siya si Kunyon na makipagtulungan sa kanya sa halip na ilantad siya. Sa wakas alam mo na kung paano ako bibisitahin. Maya-maya, tumawa si Kunyon at sumagot. Ang mga nakapaligid na panlabas na pick na mga disipulo ay nagmamasid sa kakaibang eksenang ito sa kalituhan, hindi alam kung paano ito bubuo. Bakit ang isang taong sumama sa True God Cloudbreaker ay nagpakita ng napakabait na pakikitungo kay Kunyon? Paanong mabigat ang mga sugat mo? Dito. Ito ay isang sagradong gamot para sa paggamot ng mga sugat. Pinagaling na ni Zhao Wei ang mga sugat ni Kunyon, ngunit sinabi pa rin niya ang mga ganoong salita. Ibinalik ni Zhao Wei ang kanyang kamay, nagsiwalat ng 10 uri ng mahahalagang halamang gamot at gamot. Ang dalawa sa mga ito ay talagang inilaan para sa pagpapagaling ng mga sugat, at magkakaroon pa ng malaking epekto sa mga pinsala ng Rank 4 o Rank 5 True Gods. Ang natitira ay mga mapagkukunan ng paglilinang. Nakikita ko ba ang mga bagay? Iyan ang Red Lotus Fruit, at ang True Dragon Leaves, at maging ang Yin Yang Origin Life Pills. Ang mga mahahalagang bagay na kinuha ni Zhao Wei ay ang lahat ng mga disipulo ni Devil Dao sa malapit na matako na nakatingin sa kanya. Ang pinakamalakas sa mga Outer Peak Disciples ay ang Rank 3 True Gods lamang, kaya ang mga bagay na kinuha ni Zhao Wei ay lahat ay napakahalaga sa kanila. Ang batang ito ay tiyak na may ilang uri ng espesyal na katayuan sa spiritual race. Medyo nasasabik din si True God Cloudbreaker habang tinitingnan niya ang mga kayamanang iyon. Wala siyang magandang impresyon kay Zhao Wei, lalo na't kilala ni Zhao Wei si Kunyon. Samantala, si Kunyon ay lubos na natulala. Ang estranghero na ito ay hindi lamang tinatrato siya bilang isang kapatid at ginagamot ang kanyang mga sugat, ngunit nag-aalok din siya sa kanya ng maraming mahalagang kayamanan. Nag-iisip si Kunyon kung nananaginip ba siya. Paanong ang langit ay nagpaulan ng napakaraming kapalaran sa kanya. Pero kahit nalilito siya, hindi siya tatanggi na kunin ang mga gamit na ito. Agad na kinuha ni Kunyon ang lahat ng mga bagay na ito. Gamit ang mahalagang mga mapagkukunang ito,
Malapit na akong makapasok sa rank 3. Si Kun Yun ay labis na nasa sabik. Sa tulong ni Zhao Fang, nakapasok siya sa Ancient Desolate Realm of Gods habang isang demigod lang. Higit pa rito, siya ay muling naglilinang mula sa isang patak lamang ng dugo, at sa loob ng 30 taon pagkatapos umalis ni Zhao Fang, palagi niyang pinatatag ang kanyang mga pundasyon at nag-iipon ng enerhiya. Para sa mga kadahilanang iyon, sa ika-5 taon pagkatapos niyang dumating sa Ancient Desolate Realm of Gods, direkta siyang pumasok sa rank 2 nanograms Heavenly Divine Realm. Ngunit sa pamamagitan ng pagkakataon, napunta siya sa 5-star na paksayon na Black Devil Peak, kung saan labis siyang hinadlangan ng True God Cloudbreaker kaya nabigo siyang sumulong pa. Lahat ng mga panlabas na disipulo ay nagmasid sa pagkabalisa habang tinatanggap ni Kun Yun ang mga kayamanang ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na subukan ang anuman. Si Brother Zhao ay may hindi mabilang na mga kayamanan, kaya sigurado ako na ang iyong lakas ay kasing abnormal. Biglang sinabi ni True God Cloudbreaker sa masasamang tono. Sinulyapan ng mga Outer Peak Disciples ang True God Cloudbreaker, nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa. Karaniwan. Simpleng sagot ni Zhao Wei. Masyadong mapagpakumbaba si Brother Zhao. Ang spiritual race ay mas makapangyarihan kaysa sa Black Devil Peak, kaya sigurado ako na ang karamihan ng Black Devil Peak's rank 3 True Gods ay dapat na lahat ay walang laban para sa iyo. Pinalamutian ng True God Cloudbreaker ang lakas ni Zhao Wei. Galing siya sa spiritual race. Malamang sumakay siya sa barkong pandigma na iyon. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalinaw na ang pagkakakilanlan ni Zhao Wei. Sa wakas ay naunawaan ng lahat na si Zhao Wei ay hindi isa sa mga kasama ng True God Cloudbreaker. Ngunit ngayon ay hindi nila maintindihan kung paanong ang Kun Yun na kanilang binubuli ay nakakakilala ng isang tao mula sa spiritual race, at isang taong may medyo hindi pangkaraniwang katayuan din. Spiritual race. Ungol ni Kun Yun. Dahil sa dalawang salitang ito, naisip niya si Zhao Yufei, ngunit kahit si Zhao Yufei ay hindi maaaring malaman ang eksaktong lokasyon niya. Ang True God Heiku na ito ay nais na makatanggap ng pagtuturo mula sa isang henyo ng spiritual race. Isang kalansay na kabataan ang humakbang pasulong. Bilang isa sa mga kasama ng True God Cloudbreaker, naiintindihan ng True God Heiku ang kanyang iniisip. Ang mga salitang ito ay agad na nagpasigla sa mga tao. Maliwanag na ang relasyon ni Zhao Wei kay Kun Yun ay naging dahilan kung bakit ang True God Cloudbreaker ay naging masama sa kanya. Ang True God Heiku ay isang rank 3 True God, ang pinakamahusay sa mga alagad ng panlabas na sekta, at isang makapangyarihang manlalaban. Brother, hindi ako kapares sa kanya. Bakit hindi ka lumaban sa pwesto ko? Sinabi ni Zhao Wei kay Kun Yun. Ang mga salitang ito ay nagpatigil sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang True God Heiku ay isang rank 3 True God habang si Kun Yun ay isang rank 2 True God. Sa kabila nito, hinihiling ng rank 3 True God na si Zhao Wei ang isang rank 2 True God na lumaban sa kanyang lugar. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang True God Cloudbreaker ay malinaw na nagpapakita ng puot kay Zhao Wei, maniniwala silang lahat na si Zhao Wei ay nakikipagtulungan sa True God Cloudbreaker upang gumawa ng gulo para kay Kun Yun. Ito. Ang isip ni Kun Yun ay ganap na blanko. Ang Zhao Wei na naging napakakaibigan sa kanya ay itinulak na siya ngayon sa dagat ng apoy. Ano ang nangyayari dito? Kung si Kun Yun ang lumalaban, hindi na kailangan pang pumunta ni Brother Heiku. Bitawan mo ako. Sabi ng isang kabataang nakaitim na nakadamit sa karamihan ng may masamang ngiti. Malungkot ang mukha ni Kun Yun habang nakatitig sa taong ito. Ang kabataang ito ay walang iba kundi ang pinakamataas na rank 2 True God na nagturo na sa kanya ng leksyon ngayon. Brother Zhao, kung wala kang pakialam sa iyong pride, pwede mong ipalaban ang kaibigan mo sa ngalan mo. Nagsalita ang True God Cloudbreaker na may pananakot na tono. Kung si Zhao Wei ay umahan upang lumaban, mayroon siyang 80% tsansa na matalo sa True God Heiku, ngunit kung hindi siya lalaban, si Kun Yun ay kailangang lumaban. Kung nangyari iyon, natural na masisira ang relasyon ng dalawa. Doktor ako. Hindi ako sanay sa pakikipaglaban. Sinabi ni Zhao Wei ang kanyang trabaho, na ikinagulat ng karamihan. Kahit ang True God Cloudbreaker ay hindi inaasahan na maging isang doktor si Zhao Wei. Kung iyon ang kaso,
Ang kanyang mga salita ngayon ay medyo hindi naaangkop. Ang paghahamon sa isang doktor ay medyo nakakahiya, hindi man lang niya sinagot ang katotohanan na si Zhao Wei ay isang bisita. Ngunit imposibleng bawiin ang kanyang mga salita ngayon. Dahil iyon ang kaso, Kunyon, maglaro tayo ng kaunti. Ang nakaitim na kabataang nakadamit ay umakyat sa entablado ng pakikipaglaban, habang tinitingnan niya si Kunyon. Ikaw. Namula agad ang mukha ni Kunyon. Kanina pa lang siya binigyan ng mabangis na pambubugbog ng kabataang ito kaya natatakpan ng mga sugat ang katawan. Kahit na ang mga sugat na ito ay gumaling na ngayon, hindi pa rin siya mapapantayan sa kabataang ito na nakaitim na damit. Kunyon, pagdating ko, nakita ko ang laban mo. Napansin ko na wala kang tamang divine weapon. Bakit hindi ka humiram ng kaunting sandata sa akin at pagkatapos ay lumaban ka sa kanya? Nakangiting tanong ni Zhao Wei. Ang kabataang nakaitim na nakadamit ay hindi nataranta. Kahit na si Kunyon ay may divine weapon, hindi pa rin siya makakapantay sa kanya. Nanatiling tahimik si Kunyon at nakatitig kay Zhao Wei, nagtataka kung ano ang iniisip niya. Ngunit ilang sandali pa, binuksan ni Zhao Wei ang kanyang kamay, inihayag ang tatlong nakasisilaw na divine artifact. Ang tatlong kayamanan na ito ay isang malaking itim na martilyo, isang suit ng golden dragon armor, at isang pulang ulap na kapa. Ang tatlong divine artifact na ito ay naglabas ng isang kahangahangang aura na gumuhit sa mga titig ng buong pulutong. Ito ay tatlong katamtamang kalidad na mga divine artifact. Napalunok ang nakaitim na kabataang nasa entablado habang nakatitig sa gulat. Talagang kumuha siya ng tatlong average na kalidad na mga divine artifact ng sabay-sabay. Napabuntong hininga din sa pagtataka ang iba, nagniningning ang mga mata sa katakawan. Ito. Tapos aawayin pa kita. Si Kunyon ay natigilan sa una, ngunit pagkatapos ay ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang kalugod-lugod na ekspresyon. Ang average na kalidad ng mga divine artifact ay para sa rank 4 hanggang rank 6. Ang mga ito ay mga divine artifact na karaniwan ay hindi niya nakikita. Sa kanilang tatlo, talagang nagkaroon siya ng pagkakataong manalo. Swish. Gamit ang tatlong divine artifact na ito, tumalon si Kunyon sa entablado. Halos hindi na-activate ang mga divine artifact na ito, naramdaman na ni Kunyon ang isang hindi magagapi na kapangyarihan na nagpapalakas sa kanyang lakas. Sa isang nakakatakot na momentum, dumagundong siya patungo sa binata na nakaitim na damit. Ang tatlong divine artifact na ito ay nakaupo sa tuktok ng average na kalidad na mga divine artifact. Isang rank 5 True God lang ang ganap na makakakontrol sa kanila. Nagdilim ang ekspresyon ng True God Cloudbreaker. Ang tatlong divine artifact na ito ay hinati sa pagitan ng pag-atake, pagtatanggol, at suporta, at ginawa nila si Kunyon na halos hindi magagapi sa rank 2 True Gods, kahit na pinahintulutan siyang hamanin ang rank 3 True Gods. Boom! Bang! Gaya ng inaasahan, 5 galaw lang ang palitan ng dalawa bago pinalipad ni Kunyon ang kabataan sa entablado gamit ang kanyang martilyo. Ilang beses na samuka ng dugo ang binata bago tuluyang bumagsak sa lupa. Hahaha! Tawa ng tawa si Kunyon habang bumababa ng stage. Mula nang dumating siya sa Black Devil Peak ay hindi na siya nakaramdam ng sobrang refresh. Nakakuha siya ng napakaraming mapagkukunan, maaaring gumamit ng average na kalidad na mga divine artifact, natalo ang kanyang kalaban. Kunyon, bagay sa iyo ang mga divine artifact na ito. Ibibigay ko na lang sa iyo. Nakangiting sabi ni Zhao Wei. Halos madapa si Kunyon sa gulat. Ito ang tatlong katamtamang kalidad na mga divine artifact na ibinibigay sa kanya ni Zhao Wei. Bagamat siya ay lubhang nag-aatubili na ibigay ang mga ito ay tunay na napakahalaga upang kunin lamang. Ngunit pagkatapos ng matinding pagpupumilit ni Zhao Wei, sa huli ay tinanggap sila ni Kunyon. Ang mga alagad sa labas na rurok ay nataranta at natulala sa kanilang nakikita. Sa pamamagitan ng mga cultivation resources at tatlong average na kalidad na mga divine artifact, si Kunyon ay hindi magagapi sa outer peak at maaaring makapasok sa inner peak. Ngunit, medyo nanlumo si Kunyon. Kahit na ang isang taong walang kasalanan na may kayamanan ay mag-aanyaya ng kapahamakan sa kanilang sarili, hindi banggitin ang isang tao na mayroon ng maraming kaaway.
Sa sandaling umalis si Zhao Hui, tiyak na target siya ng True God Cloudbreaker at susubukang agawin ang lahat ng mga item na ito. Sa sandaling ito, isang tinig ang umalangaw-ngaw sa isip ni Kunyon. Kapag malapit nang umalis ang mga tao mula sa spiritual race, sumama sa kanila sa spiritual race. Hahaha, Brother Zhao, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ibang lugar. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ng True God Cloudbreaker. Habang narito si Zhao Hui, magiging maayos si Kunyon, ngunit kapag nawala na si Zhao Hui, hindi na magiging sigurado ang mga bagay. Ang mga cultivation resources at divine artifact na ito ay magiging kanya lahat. Sige. Tumanggo si Zhao Hui at naghanda na umalis. Good sir, sino po kayo? Bakit mo ako tinutulungan? Si Kunyon ay puno ng pasasalamat, ngunit nang siya ay kumalma, siya ay nag-message kay Zhao Hui. Hindi siya naniniwala na ang isang taong walang relasyon sa kanya ay gagawa ng lahat ng mga bagay na ito para sa kanya. Munting Kunyon, ang iyong alaala ay talagang kakilakilabot. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Sa mga salitang ito, umalis si Zhao Hui kasama ang True God Cloudbreaker. Ang kaluluwa ni Kunyon ay nabigla, at tumayo siya sa kinaroroonan niya at tinitigan ang papaalis na si Zhao Hui. Sa kanyang buhay, isang tao lang ang tumawag sa kanya na Little Kunyon, at ang taong iyon ang tumulong na buhayin siya mula sa isang patak ng dugo, si Zhao Feng.